Alright, dito na naman tayo kay Katapang. Si Katapang talagang tagal-tagal na ng investigasyon, paulit-ulit, parang babaeng hindi nakamove on, na sobrang in love sa juwa. Panay ang sisi pa rin kay kay Bantag. Ano ba talaga? Ito talaga ang tunay na ugali ng dilawan. Kasi ganyan nung panahon ni Pinoy. Na-assign na sila ngayon. Ikaw na ngayon ang nakaupo. Ayusin mo na, Katapang. Wag mo nang isisi sa nakaraang na-assign diyan kay Bantag. Sobrang isang taon ka na dyan. Panay, sisi ka pa rin kay Diyos ko Lord. Halatado talagang wala kang solusyon sa mga problema dyan kasi ang sagot niya puro palusot. Nakakagigil itong si Katapang. Ano to? Parang ang tingin ko sa kanya, parang hindi siya nagtatrabaho. Inupo siya doon, birang hindi siya parang kaya nga nang maraming problema sa bilibid na nangyayari. Dahil siya parang out of nowhere. Na wala siyang alam. Siguro, binigay niya lahat ang responsibility kay Angelina. Kaya si Angelina lahat ang kumikilos. Kitang halatado si Katapang talaga. Tapos pag magsalita pa dito sa Senate investigation ni sisi pa kay Bantag, sobrang taon ka na, Katapang. Talagang dilawan ka talagang totoo. Yung nangyayari noon sa SAF, aywan, kung sino ang sinisisi mo doon, nakalimutan ko na. Baka sinisisi mo rin kay, Pinoy Aquino. Diyos ko Lord. Magtrabaho ka kasi. Gagawin mo ang magandang gawin kung ano ang solusyon sa problema. Hindi yung sisi ka ng sisi kay Bantag. Sobrang taon ka na dyan, Katapang. Di ka pa rin makamove on. Diyos ko Lord. Nung nangyayari sa'yo, para kang bakla. Yan ba ang my gosh. Nakakagigil. Ang tagal-tagal na ng mga investigasyon na ito. Ang nasa utak ni Bantag o ni Katapang, sisi at budget. Puro siya mayroon siyang palusot, may pasumbingay na gusto niyang dagdagan ang budget kasi ganito, ganan. Yung bang ang ending, kailangan niya ng budget. Yung ganun. Aywan ko, hindi ko maintindihan nung klaseng to. Kung hindi mo kaya, Katapang, sisi ka pa rin ng sisi kasi ikaw ang sumalo sa mga problema ni Bantag kasi nung panahon ni PRRD, wala kaming narinig na nagrereklamo si Bantag. Alam ng lahat na maraming problema noon bago inupo si Bantag sa bilibid. Pero walang reklamo ni Bantag. Naaayos ni Bantag noon ang bilibid, Katapang, for your information. Ikaw, daig mo pa'y bakla. Sisi ka ng sisi. Magtrabaho ka. Ikaw kasi yung nakaupo ngayon. Sobrang taon ka na dyan. My God, kaya pahiya ka ngayon kay Senator Tolentino, barado ka. Pakinggan nyo to. Pinangunahan mo yung pagtatanggal o una po, sa nagbitiw? nirelieve ko po lahat ng tao ng nirelieve kasi pinasok niya yung tauhan niya. Yun ang totoo. Mother unit. Pero nga po, dahil nga sa 3 taon silang, itong mga tao naman dito sa Bucor, 3 taon din na hindi naka-floating. So, pagpasok po ng mga nakaupong Bucor, sinasabi niya, doon naman po ako nagka-problema. Problema. Ang sinalo ko pong problema, yan. Nung pagpasok ko noong October 24 last year, sinalo. Nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kaming magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor employees din na correctional officers na pinagugulpe ng previous administration, lumabas rin sila, nag-file din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion, pero hindi naman po pala natapos yung project.
Pero na, What you're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Eh, di ba, trabaho mo na iayos? Ayun, trabaho mo na yun, iayos. Ano? Pahiya ka. Niyari siya din, Senator Tolentino. Di ba trabaho mo na ngayon yan? Bakit sinisisi mo pa yung nakaraan? Ano, pahiya ka. Barado ka kay Senator Tolentino. May problema ka natagpuan, yan yung sinasabi mo. Oh, bakit mo sinisisi pa yung hindi mo pa trabahuhin ngayon? Kaya nga. Grabe to si Katapang. Brad, Katapang, ha? Para sa kaalaman mo, ang kausap mo dyan si Senator Tolentino, isang matalinong abogado na hindi mo pwedeng paikot-ikutin. Una-una, maraming alam yan pagdating sa gobyerno. Isa ho yan sa pinakamagaling. Tandaan mo Kaya yan. nga. Huwag mong kakalimutan. Kaya binuto ko nga yan si Tolentino noon. Nagkakaproblema si PRRD sa mga lugar-lugar na kailangan ayusin. Lagi niyang pinagbibilinan si Senator Tolentino. Bakit to? Magaling. Pagdating sa administrative na... Kasi kanya-kanyang gift tayo eh. Pasaway ako, salamat po ah. May kanya-kanyang gift tayo. Isa sa mga gift ni Senator Tolentino, gift ng administration. Ano ibig sabihin nun? Kasi merong gift na leader. Ano yun? Leader. Yung siya ay visionary lang. Alam niya yung mga kailangan. Okay? Alam niya kung ano yung gagawin. Pero pagdating sa ilalim, hindi siya ganun kagaling. Meron lang siyang leadership lang ang kaya niya. Pero pagdating sa ilalim, medyo yung pasikot-sikot, hindi niya masyadong kabisado. Alam mo, isa yan sa pagdating sa administrative, magaling mo si Senator Tolentino. Parang katulad ho yan ni Senator Bongo. Kaya, tapos abogado pa. Kaya hindi nyo pwedeng paikot-ikutin yan. Parang sinasabi niya, may problema, di ba? Problema, dinatnan mo. Nung nakaraang administrasyon, sinasabi mo, problema yan. Kaya nga. Bakit di mo solusyonan ngayon? Yeah, Sino sobrang pa taon inaantay na. mo? 1 year plus ka na dyan, Katapang. Hindi ho. Tao ni PRRD po si Tolentino ho. Malapit po yan. Kaya nga ho yan, nanalo nung pagkasenador. Malapit po yan. Tao ni yan. Yes, binuto ko nga yan si nakadikit ni Senator Pangulong Tolentino Duterte eh. po ito si Senator Tolentino. Kaya nga dapat ibintang lahat dun sa nakaraang administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Yung ba ang gusto natin palabasin ngayon? ang sinasabi ko po, Mr. Chair, hindi naman po Katapang, nagbibintang ako. mukhang Yun lang tanga. po, minaanak ko mga problema. Sa 50 years na Natural. Lahat naman talaga may problema. Yun ba ibig mo sabihin? May palusot ka na. Oh, correct. isang kulungan. Pero may sinasabi kang naiwan na 1 bilyon na Sabi ni Kirsten that MMDA chairman ni Pino yan. Oo, pero hindi ibig sabihin tao na kagad. Okay? Mas malapit po yan kay Pangulong Duterte. Ako, I can assure you that. Correct. Every time na may meeting, nakikita ko ho yan. Isa yan sa mga talagang laging kausap ni Pangulong Duterte. Kayo ang ibig ko sabihin tao yan ni PRRD. sino ngayon ang mag-determine, magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki-laki yung 1 bilyon. Doon pa pala si Angelina, nakaupo dyan, sa dulo. Nag-reply po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case sa kay Bantag. Pero ngayon po, kausap Plunder namin case. yung mga nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero, Budget na naman ang ibig mong sabihin. Dagdag budget. Aided by COA reports, audit reports, hindi naman yung basta-basta, ito mali ang ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano yung ba yung tatlo sinasabi pong mo? buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Davao at sa Leyte. Nag-allocate po ng 300 million. Hindi po natapos pero nakubra na po yung almost 1 billion pati sa CIW at So ayan po, mahaba po yan, hindi na natin papakinggan. Anyway, dyan po talagang barado ho siya kay Senator Tolentino dahil puro palusot. Ito Kaya nga, si Katapang. galing Puro magpalusot. sa dahilan, puro kung ano-ano sinasabi niya para pagtakpan ang kapalpakan niya Talaga. at ibintang sa Palpak nakaraan. ka Lagi talaga, niya sinasabi Katapang yan. dyan. Kasi matagal na, dekada ng problema yan, na natagpuan ko. correct. Mr. Katapang, hindi yan ang question sa'yo eh.
lahat kayong nakaupo ngayon, Kahit saan may meron problema. natagpuang problema. Correct. Kung panay ang daldal mo, dinaig mo pa yung mga babae. Sorry naman. Huwag kang binabanat pa. Huwag ganyan. Mga babaeng hindi nakamove on. Dinaig mo pa yung iba na sobrang daldal na kesa asikasuhin mo at ayusin mo yung natagpuan mong problema. Di umano, natagpuan mo ha, hindi pa nga kami kumbinsido dun eh. Ha? Ayusin mo na lang. Huwag ka ng napakaraming palusot. Kaya nga, Ang hirap sa'yo, nakakagigil. puro ka palusot eh. Yan ang problema sa atin, kaya walang nangyayari sa bayan natin eh. Di ba ganyan na ganyan ang kaugalian nung panahon ni Pinoy? Yes. Lahat ng mga sekretary niya, pag tinatanong tungkol sa problema, laging sinisisi yung administrasyon ni Gloria, Sisi administrasyon sa ni nakaraan. Erap. Sinisisi palagi. Kaya walang nagawa eh. Di ba? Exactly. Ng mga sekretary niya, pag tinatanong tungkol sa problema, laging sinisisi yung administrasyon ni Gloria, administrasyon ni Erap, sinisisi palagi. Kaya walang nagawa eh. Correct. Di ba? Oh, nung panahon ni PRRD, walang ganyan. Bawal Tama. mo sisihin yung nakaraan. Yan. Tama. Panahon ni PRRD, dapat magtrabaho ka. Ikaw na ang nakaupo dyan, magtrabaho ka. Huwag ka nang isisi sa nakaraan. Itong si Katapang, daig pa yung teenager na babae na hindi makamove on. Parang, kaya nga, yung sa kanya lang kasi sinasalo ko yung mga problema. Diyos ko, 1 taon ka na dyan, Katapang, sobrang taon ka na. Wala kang solusyon? Di mag-resign ka pag hindi mo kaya, yun lang yun. Diyos ko, Lord, resign. Kasi palpak ka, gusto mo lang pagtakpan ang kapalpakan mo, sisi mo sa nakaraan. Noong si Bantag ang ina-assign dyan, mas grabe ang problema sa Bilibid. Kaya nilagay ni PRRD si Bantag. Di naayos ni Bantag. Na disiplina. Wala namang reklamo si Bantag. Ginagawa naman niya ang style niya. Gawin mo kung ano ang solusyon na kaya mong gawin. Pag hindi mo kaya, resign, Katapang. Yun lang yun. Huwag mong sayangin ang pera ng taong bayan na isasahod sa'yo. Resign ka na lang pag hindi mo kaya. That's all. Good luck. Move on, Katapang.